mas lalong gumagaan. Kaya sabi ko nga, napakasaya pala ng pakiramdam na yung napatapos mo yung mga anak mo. Marami man sila, pero kung mas marami, maraming tulong-tulong, lalo na kung alam mo na yung mga anak mo ay napalaki mo ng mabuti, na may kagandahang asal, at talaga nasa kanilang puso ang pagtutulungan, wala ka nang mahihiling pa. Walang katapusan. Hanggang humihinga daw, ang isang ina ay patuloy pa rin gumagabay sa kanyang mga anak. Ma'am, ito ma'am, minsan ba sa paglalakbay mo, sa haba ng paglalakbay mo sa pagpapalaki ng mga anak mo, pagbibigay ng mga magagandang edukasyon sa kanila, ikaw ba ang klase ng isang ina na nag-aantay ng mga kapalit doon sa mga nagawa mo sa buhay mo? Actually, sa totoo lang, hindi, baga sabi natin, hindi obligasyon ng anak ang ibalik kung ano ang ibinigay ng mga magulang. Pero natutuwa ako na kahit hindi ka humingi, ang mga anak mo mismo ay nagkukusa. Tulad sa amin ngayon, ang sa loob ng bahay, may kanya-kanyang, sila mismo ang nag-volunteer na ako ang ganito, ako sa bill, ako sa ganito. So nakakatuwa talaga na yung bang noon dati nag-iisa ka lang, ngayon na nakapagtapos na sila, ang bawat isa ay nag-share. Kaya mas lalong gumagaan. Kaya sabi ko nga, napakasaya pala ng pakiramdam na yung napatapos mo yung mga anak mo. Marami man sila, pero kung mas marami, maraming tulong-tulong, lalo na kung alam mo na yung mga anak mo ay napalaki mo ng mabuti, na may kagandahang asal, at talaga nasa kanilang puso ang pagtutulungan, wala ka nang mahihiling pa. Ma'am, kapag kayo po ay nagpapahinga na sa inyong pribadong kwarto kasama ang inyong asawa, at habang nakahiga kayo, ano ang common denominator niyo mag-asawa kapag naiisip nyo na ang mga anak niyo ay nasa maganda ng posisyon para lumaban sa buhay? Ay nalulungkot ako dyan sa parting yan kasi yun nga ang nakakalungkot na kung kailan na tapos na yung mga anak, na sana kasama namin yung kanilang tatay. Pero yun nga, sinasabi natin na hindi naman maiwasan na nangyayari talaga yan at hindi yan kamangha sa panahon ngayon. Yun nga, na siguro kung okay sana na naging mabuti rin yung ano niya na hindi siya natukso. Siguro natatamasa niya na rin ngayon ang kaginhawaan na kung ano ang natatamasa namin bilang pamilya, dapat sana kasama siya. Pero pinagdarasal ko pa rin na hindi man bumalik sa dati at hindi man pwedeng maging isang buo ulit kasi marami ng mga bagay na dapat din natin na i-consider kasi yung absence for how many years. Pero I'm still very very thankful to God because you have discovered many things that you can still survive. And the more we have received many blessings in His absence. Kaya ako naniniwala talaga ako, may nawala man sa iyo na isa, ang Diyos ay hindi ka papabayaan. He will never abandon us. Kung nangyari po ang ganoong sinasabi niyo pong tukso sa kanya at hindi niya nakayanan labanan, paano niyo po pinaliwanag sa mga anak mo na kahit ganoon yung nangyari, dapat ganito pa rin yung pagtingin niyo sa tatay? Siyempre ako ayoko na maging hindi totoo. Kasi siyempre nung una, pag may pain talaga, hindi maiwasan na may masasabi sakit o may masasabi ka. Pero as the time passed by, na ano mo na rin na, kahit ako sinasabi ko sa kanila na, kayo na ang bahala. Kasi sinasabi nila dati, mama, okay lang na kung in case sa amin, makipag-connect or whatever, makipag-communicate. Sabi ko, bahala na kayo kasi malalaki na kayo, alam nyo na kung ano ang desisyon ninyo. Basta natutuwa pa rin ako kasi yung respeto hindi nawawala, nagpapaalam yung mga bata. Kasi hindi ko naman sila pwedeng sabihin na ayoko kayo makipag-communicate. Nasa kanila na yun. At alam ko naman na ngayon, nakikita ko kasi sa mga anak ko ngayon na parang kampante na rin sila. At yun nga, kung nagko-communicate sa kanila, pero bihira nga ang nangyayari. Yun nga, siguro may kanya-kanyang na kami, na siguro na lang, magpasalamat na lang sa Diyos kung ano ang nandiyan dyan. So, yun na lang. Okay, ma'am.
Sa muli no, humihingi ako ng tawad at ano natin yung ugat. Pero ma'am, no, katulad ng isa sa mga nakapanayam ko, no, dumaan din sa paghilom. Kayo po ba, paano nyo po hinilom ang sarili nyo para makita ng mga anak mo na tuloy ang buhay? Ay, yung hiniling ko yung sarili ko sa pamamagitan ng yung dasal. At talagang malaking bagay yung dasal. Opo. Kasi doon ako kumukuha ng lakas. Opo. At yung minsan na hindi mo alam yung gagawin mo, kasi sabi ko nga, ngayon ko naranasan na yung mga palang dumaan sa gano'n, saludo ako na nalampasan nila yun. Kasi kung mahina talaga tayo ang kalooban natin, pwede talagang bumigay Opo. tayo, na minsan mararamdaman mo na lang yung isang tao, naglalakad na lang sa gitna ng kalsada, bigla na lang masasagasaan kasi hindi na siya conscious. At minsan na lang dahil sa sobrang isip, sa sobrang lungkot, mararamdaman mo na lang na iba na yung sinasabi mo at makikita mo may sarili ng mundo. Opo. Kaya ako talaga saludo ako doon sa mga dumaan sa ganitong proseso, pero nalampasan. Kasi hindi po basta-basta ang prosesong ganito. Kaya kailangan natin, intindihin natin yung suporta. Moral support is really very important. Correct. Kasi hindi ito madali. Kasi minsan kailangan natin, Roy, maramdaman para mas maintindihan natin ang nararanasan ng iba. Correct. Mas maiintindihan mo sila. You will not just sympathize with them, but you empathize at the same time because you have been in that particular situation once in your lifetime. Ito po ang paborito kong tanong sa mga nagiging panauhin ko sa kwentong Pilipino. Ang tao ba, kailangan magpatawad sa taong nagkasala sa iyo kahit hindi siya humingi ng tawad? Para sa akin, kailangan mong patawarin. Kasi kung hindi mo siya papatawarin, kahit hindi siya humingi ng tawad sa iyo, ikaw ay mayroong dala-dala na yan ay magiging makakasagabal sa iyo. So yung sinasabi natin na madali magpatawad, pero hindi mo na talaga makakalimutan yung ginawa sa iyo ng tao. Pwede mo na siyang patawarin. Pwede mo sabihin pinapatawad na kita, pero hindi na maibabalik yung dati. So kasi yung sinasabi na kumbaga sa sugat, mayroong ano pa yan. May peklat na. May peklat na yan. At yung peklat na yan hindi maaalis. Pero yun nga, mapapatawad mo yung tao. Pero hindi na maibabalik yung dati. Pero yung sa iba siguro, depende kasi sa sitwasyon eh. Yun nga, ano ko na lang, isama na lang natin sa dasal kasi alam naman natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya ako rin, nagpatawad na din ako. Ikirumpisal ko na din yan. Oo. Naging na rin ako ng advice spiritual advice sa pare. Yun nga, kailangan na talaga natin magpatawan. Let go, no? Let go and let God. Yeah. Kumbaga, ipaubayin natin sa Diyos na hilumin tayo sa proseso ng ating pananampalataya dahil siya ay may plano para sa iyo. Ma'am, bago ko isara ang kwento ng iyong personal na buhay at bago natin pag-usapan yung mga anak mo, gusto kong isara katanong na ito ang relasyon mo sa dating mong asawa na kayo po ba, kapag binigyan ng pagkakataon na siya ay makaharap muli, handa mo ba siyang harapin muli? Oo naman. Kasi kahit pa paano, nung minsan dito pumasok siya, nakaharap ko na siya. Okay. Pero yung mararamdaman mo na iba pala pag ang ilang taon na hindi na kayo nagkikita, pwede palang mawala yung pagmamahal mo sa isang tao. Pero yung respeto po, nanatili pa din. Hindi, ang ibig ko sabihin na pwede pala nawawala, na pwede palang wala ka ng nararamdaman. Parang hinihilom ng panahon. Kaya siguro naniniwala talaga ako. Kaya minsan na sa relasyon kasi, Roy, it takes two to tango. Kahit anong pagpapatawad na ginagawa mo, kailangan may yung reciprocal yung relationship ninyo. Kasi siyempre, baga, minsan napupuno ka na din. So siguro mabuti na rin yun na para rin ma-realize nyo sa isa't isa kung ano yun talagang buhay at ano yung dapat bigyan nyo ng pansin at pagtuunan ng pansin. Pero ako nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi nakita ko rin yung kagandahan na kahit pala na may nangyayaring ganun, mas doon mo nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos at hindi kayo pinapabayaan. Kaya ako, kahit sabihin na nangyari yung gano'n, masaya ako kasi na-achieve namin. Kami ngayon, na yung baga kahit wala pala yung isang tao, isang bagay sa buhay ninyo,
pag kayo ay sama-sama at nananampalataya sa Diyos, nagsisimba kami tuwing araw ng linggo bilang pamilya, at kung hindi kami nakakasimba kasi may mga halimbawa may sakit o may okasyon na talagang hindi makasimba, ando doon kami bilang pamilya, we are gathered at home, and then nagsimba kami online. Yun din ang naano ko sa mga anak ko, na sabi ko, Lord, thank you kasi napamulat ko yung mga anak ko na I am not a perfect mother, but I know that I have done something with regards to formation of faith and Christian discipline. Sa kabila ng mga pinagdaanan nyo, may tuturing mo ba na sa pahina ng kwento ng buhay mo, ang isa sa may tuturing mong pinakamalungkot ay yung hindi mo pagkakaroon ng masayang katapusan sa buhay pag-ibig? Siguro, yun kasi totoo lang yung for 25 years, masasabi namin, sabi nga ng anak ko, Mama, almost perfect yung relationship or sa family natin. Kaya siguro talaga, sinusubok din talaga tayo. Iba-iba lang na pagsubok. Kaya sabi ko nga, minsan wala ka namang problema sa mga anak mo, may problema ka sa asawa mo. Minsan naman, super bait, wala kang problema sa asawa mo. Minsan ang problema naman anak mo. Kaya hindi ako nagrereklamo. Kasi, kumbaga sa you have a piece of the pie. Mayroon ka rin piece doon na hindi pwede naman na puro lang saya. Ang buhay talaga that is part and parcel of human life. Na may mga challenges na dumarating sa buhay natin. Pero with positive attitude, I believe, and with strong faith in God, we can surpass all of those. Okay, ma'am. Babalikan ko ang karera mo bilang isang profesor, no? Simula noon po, no, na ako po ay naging naturuan nyo. Kayo po ay isang ordinaryong profesor. At ngayon po ay isang binigyan ng posisyon bilang dean ng Higher Education Department ng St. Louis de Maralacardo, Sorsogon. Ano po ang maituturo yung pinakamasayang kwento ng buhay nyo bilang isang profesora? Yung sa inyo noon, ang pinakamasayang kwento sa buhay ko bilang guro, na yung minsan na bigla na lang na may estudyante, halimbawa na dahil because of technology ngayon, na nagpapasalamat sa'yo at matatouch ka talaga ng message nila. Na ito nga na isa na ano ko, kasi nagtuturo din ako ngayon sa graduate studies. May dalawa ako na estudyante na pare. So yung isa na sumaskan father, hindi na siya nakapagpatuloy ng pag-aaral dito kasi nga may new assignment siya. Tapos talagang ako ay na-touch doon sa message niya na sa isa na pinakamaganda na nangyari sa buhay niya dito bilang estudyante ay na-encounter niya ako at maging guro sa isang subject. Kasi Vincentian Heritage, Vincentian Leadership and Spirituality. So sabi ko, nanggagaling pa yun sa isang pare na yung bang those words are more than enough na hindi mo makakalimutan to validate and to confirm as a teacher, na you have not only transmitting the subject matter or the lesson, but at the same time, you touch their hearts and lives. Kaya yun ang hindi ko maano na pinaka-importante yun, ang pinakamahalagang pahina na kumbaga sa libro na masasabi ko bilang isang guro. Kung binabalikan mo yung sarili mo, nung bata ka pa, nakikita mo ba ang sarili mo na talagang dito ka sa profesyon ng pagiging guro ang tatahaking landas ng buhay? Nung maliit pa ako, actually, gusto ko maging guro dahil yun ang gusto ng mother ko. Okay. Influensya. Oo, saka diba naman minsan pagbata pa baga tayo, wala pa naman talaga tayong permanenteng pangarap na gusto ko paglaki ko whether I like it or not. Kailangan maging ganito ko. Hindi naman. Yun nga, naalala ko lang kasi nung sabi ng mother ko, punta ka na doon, magpili ka kung anong subject ang gusto, on course ang gusto mo. Ipumunta ako dito sa kolehiyo. Kolehiyo de la Milagrosa pa noon. Tapos pagpunta ko dito, sabi ko, ano kaya na subject ang walang math? Kasi umiiwas talaga ako sa math subject. Oo. Tapos ngayon, nung tinignan ko, kita ako sa prospectus, nakita ko ang Bachelor of Science in Elementary Education, major in Social Studies. May dalawa lang na math. Kasi yung ibang
ibang courses, ibang subject, mayroong maraming math. May trigo. Oo, opo. Kaya sabi ko, ayoko niyan. Ito na lang kasi dalawa lang. Basic Math 0 and College Algebra. Sabi ko, ito yung kinuha ko. Pero yun nga, naano ko talaga na, ito siguro talaga, kasi nafe-feel ko naman na fulfilled ako. Kaya nga siguro na, kahit sabihin natin na maganda, attractive ang salary sa DepEd, with the values, with the culture of the institution, I settled for good. Because I believe na, yes, we can go to the DepEd, why not? Kasi alam naman namin na kaya din namin. Pero yun nga na, ako nakikita ko kasi yung mission na kung wala na tayong mag-i-stay sa private school, sa Catholic school, parang ano ang mangyayari noon? We need quality and seasoned teachers in the private Catholic, in the private school, in the Catholic school. Kaya ako nagustuhan ko na rin ang kultura at masaya ako dito. Kasi alam mo, Roy, hindi naman ang kasiyahan ay equated with money. Yeah. Saka kahit nga ngayon ko titingnan natin, kahit kami dito na mga dito na re-retire yung mga teachers, kung titingnan mo, hindi yung masasabi na naghihirap sila kasi mababa yung salary. Yung blessings makikita mo mismo sa mga anak namin. Na halos na mga nagturo dito at nag-retire dito, puro maganda ang Mga anak. buhay ng kanilang mga anak. So that is more than a blessing. Kumbaga, no, beyond your expectation. Yung Which paghihirap mo. Opo, that is something which money cannot buy. Di ba? Ma'am, minsan ba, dumating sa karera mo minsan, na may mga estudyanteng lumalapit sa'yo at humihingi ng tulong hinggil sa kanilang mga personal na problema? Pilipino laging hando dahil yan ang tatakpi